Sunod, mga kababayan, ito naman, pakinggan ninyo ito mga kababayan. Sabi ng mga DDS, pinakalat nila ngayon, si Baste Duterte daw, nagpadala daw ng eroplano na Philippine Airlines sa UEA. Buti pa daw si Baste, may eroplanong pinadala para sunduin ang mga OFW doon. Samantalang si BBM, puro lang daw gala, walang kwenta. Yan ang sabi ng mga DDS. Ito totoo yan Pinakalat nila yan ngayon. Mga kababayan, ito. May post ngayon mga kababayan. Itong mga DDS, ito yung post nila, si Jubilin Baldera Dawis. Ayan March 10. March 10. Pinost niya yan, mga kababayan. Basahin ko lang Salamat sa iyo, Mayor Baste Duterte. Nakauwing ligtas ang mga OFW galing sa Iran. Mabuti ka pa may ginawa, pero ang presidente ewan ko lang. Salute sa piloto nga nibuwis ang buhay para makuha ang mga OFW sa Iran. God bless all. Ayan daw mga kababayan. Ayan daw yung eroplano na ginamit, na kumuha. Ayan, lumipad na daw. Ayan mga kababayan, ayan daw Philippine Airlines. Pinakalat nila yan ngayon. Si Basti daw nagpadala. Grabe kaisog ang piloto Nakuha gyud niya ang mga OFW sa Iran. Ang daw tapang daw ng piloto kasi kinuha daw yung mga OFW sa Iran. So ngayon mga kababayan, basahin natin kasi dito natatawa ako sa comment na to, mga kababayan. Dahil DDS versus DDS nag-away sa comment section. Mga kababayan, DDS versus DDS nag-away sa comment section. Unang comment. Eto. Sabi ni Bisayang Dako Skylar. Sabi niya dito kay Jubilin Baldera Dawis. Ayan. Grabe naman pagka-ugoks nimo. Grabe daw pagka-bobo. Sabi, DDS yan baka ikaw ang ugok, ops, bawal ang pikon. High block ka. Sabing ganon. Sabi naman dito ni isa, kung hindi totoo, anong paki ninyo ang daming BBM dito ng mga pakialamero? Tignan nyo, nagpo-post. Kasi mga kababayan, sinabihan na kasi siya. May pakialam kami kasi nagpupus ka ng pangtanga at imbis na mabawasan ang mga bobo at tanga katulad ninyo, pinapalala ninyo. Sana lang di dumami lahi nyo, nakakahiya, nakakaawa pa. Ito naman, ang daming fake news dito sa social media. Doon kayo magkalat kung ayaw nyo sa post ko, sabi niya. Sabi naman dito ni Galgi Daliego, Maka-Duterte ako pero kapatid halatang fake news to. Alam mo bang UAE ang gumawa ng paraan para makauwi ang mga Pinoy? Ngayon ang daming nag-welcome sa mga OFW sa NAIA. Kaso isang OFW nagsabi, walang ginawa ang gobyerno. Ang mga OFW sila mismo ang bumili ng ticket nila. Iba sabi ng presidente is close ang airspace pero UAE ang gumawa ng paraan. Walang sinuman ang gumawa ng paraan, mismo ang presidente natin walang ginawa, sabi niya. Sabi naman dito, noon pa man walang ginawa ang presidente, lahat mga pangako niya, sabi niya. Sabi naman ni Gallego sumagot, Maka-Duterte ako pero wag mo naman pong idikit ang pangalan ni Baste kasi never din po yang magpadala ng eroplano. Bakit gagawin ni Baste? Yan, i-mayor lang naman siya ng Davao. Ayan mga kababayan, nag-aaway-away sila sa comment section. Kasi bakit? Napakadaming fake news ng mga DDS. Samantalang kakapos lang ng PAL na wala silang flight. Ayan. Samantalang kakapos lang ng PAL na wala silang flight. Ayan. Ito na. Mga kababayan. Control tower, saan yan? Sabi ni Ma'am Ay Malayko. Fake news pa more, views lang daw. Wala nang nakakatawa na lang. Estoryahe, di manggani kaatiman sa baha sa Davao. Bot-bot, sabi ni Fi Dulo Dominis. Hindi nga niya maresolba ang baha sa Davao. Sinungaling. Ito pa.
Sabi, bobo lang din ang naniniwala dyan. Basta ka ng mga DDS na sobra na sa pangutok, dili na masabtan. DDS lang mapaniwala nyo mga tanga. Actually mga kababayan, marami pong nag-aaway ng mga DDS sa comment section na yan. Kasi pinakalat nila na si Basti Duterte daw, mga kababayan, ay nagpadala daw ng eroplano sa UAE para magsundo sa mga OFW. Ang katunayan kasi dyan mga kababayan, hindi po ang Philippine Airlines pinadala ni Baste. Ang katotohanan po dyan, ito po mga DDS. Ito hindi ito fake news. Pakinggan nyo. Isang bagong yugto sa industriya ng aviation ang nasaksihan sa Mindanao sa pagdating ng pinakabagong flagship ng bansa. Ang Davao City ay nagsilbing sentro ng atensyon sa formal na pagpapakilala ng isa sa pinakamodernong sasakyang panghimpapawid ng Philippine Airlines. Ang detalye ng balita mula kay Vin Domingo. Ayan. Ang Philippine Airlines ay nakabili ng bagong flagship na eroplano. Hindi po porket bumili sila ng bagong flagship na eroplano ay ito po'y dadalhin sa UAE at sakyan ng mga Pilipino. Wala po. Sa Davao po nila ginamit ang eroplano. Hindi po para pagsundo sa mga OFW. Damang-damang masiglang pagtanggap ng lungsod sa paglapag ng Airbus A350-1000, ang pinakabago at pinakamodernong flagship ng Philippine Airlines. Bilang kauna-unahang airline sa Southeast Asia na gagamit ng modernong ito, ipinapakita ng PAL ang hulog ng makabagong aviation technology at ang muling pag-angat ng national flag carrier sa pandaigdigang entablado. Ang pagpili sa Davao bilang market test at homecoming site ng naturang eroplano ay patunay na lumalakas sa ang Davao ang napiling market test ng Philippine Airlines kasi ang Davao kasi is international airport na. So kung sakali man, pwede kang mula sa Davao papuntang Korea, Davao papuntang Japan, or Davao papuntang Thailand, Hong Kong, pwede na. So ngayon mga kababayan, hindi po porkit sa Davao po ang napiling market test ng Philippine Airlines ay magpadala na si Baste ng eroplano sa UAE. Wala pong ganon. Ma'am Dixie Samson at kay Ma'am Rosana Ragudo Hilo po. Walang ganon. Mga kababayan, mga fake news talaga kayo, mga DDS kayo, mga hayop kayo. Ng lungsod sa mundo. Ang Airbus A350-1000 ay kilala sa pagiging eco-friendly. Tampok din dito ang marangyang business class at malawak na economy seats na idinisenyo para sa malayuang paglalakbay. Ayon sa representante ng PAL sa Mindanao, ang hakbang ay bahagi ng kalifikasyon sa mga Dabawenyo. Sa comfort, I think we have the medyo wider seats than our competitors, especially in the economy. Even the economy class, we have much more recline. You can recline more on the seats, and then very spacious po ang seat configuration. So, the comfort and of course the state of the art. Bukod sa teknolohiya, binigyan din ito ang mas pinagandang serbisyo na mararanasan ng bawat pasahero. I'm proud to be the first one to have this type of aircraft, and I think we would like to thank also of course our management, especially the board of directors of Philippine Airlines. Yun ang katunayan doon, mga kababayan. So yung pinakalat na mga DDS na nagpadala daw si Basti ng eroplano sa UAE para sunduin ang mga Pilipinong apektado sa gera, walang patunay. Hindi ba? Hindi ba? Tsaka, paano naman makalipad na naman ang PAL doon? Galing Iran pa yun Iran. Iran daw galing. Putang ina. Ang mga barko nga na nagdadala ng langis, hindi nga pinapalagpas ng Iran, pinapasabog nga nila isa-isa. Wala silang pinipili kahit anong klaseng barko yung dumadaan, pasasabugin ng Iran. So, paano nangyari na sa Iran daw pumunta, sinundo daw ang mga Pilipino? Utang ina. Butit hindi sumabog. Buti hindi sumabog, mga kababayan.
Ang sabi kasi sa Iran daw galing. Oh, kininam talaga tong mga DDS talaga nito, mga fake news talaga, mga hayop. Grabe, no? Sa totoo lang mga kababayan, kaya kailangan sa ngayon, hindi talaga po pwede mga kababayan na maniwala ka sa mga post, sa mga balita. Ha? Ano to? Mga kababayan, iwasan nyo talaga. Bago po kayo ngayon makinig or maniwala, i-search nyo pong mabuti kung gaano katotoo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, marami pong Pilipino ang malinlang kapag ganun. 'Di ba? Tigilan nyo yan mga DDS, hindi nakakatuwa yung mga pinagagawa ninyo. Masisira yung masisira yung mga tao. Paano kung may naniniwala diyan tapos pupunta din doon kasi ang akala nila ay makakasakay at makakauwi sila. Tapos ending hindi pala. Diyos mio Marimar. Ito pa mga kababayan. Mismo nga yung Iran na ang nagbanta na hindi nila padadaanin, no? Hindi padadaanin ang sino mang barko, pasasabugin nila. Tapos ang sabihin pupunta ng Iran yung mga yung eroplano kasi sinundo. 'Di ba? Diyos ko naman, tigilan nyo yan mga kababayan. Ito, katulad nito, may aso, hinataw ng baseball bat. Sinundinan ng isang animal welfare group ang isa na namang insidente ng pagmamaltrato sa hayop. Dalawang aso sa Tondo, Maynila ang pinaghataw ng baseball bat na isang lalaki na ikinasawi ng isa. Diba, kita nyo? Ganyan, mga utak, mga utak DDS. Ay, Diyos mio Marimar, mga kababayan. Maraming mga balita, mga kababayan, ito pa, misinformation alert, naglabas na, mga kababayan, maraming, biruin nyo, balita, tinarget ng Iran ang mga fuel tank sa isang pasilidad sa Mubarak. Di ba? Kasi mga kababayan, sinong magbabiyahe kung ganyan? Ang Iran ay nagbabanta kung sino man yung barko na dumaan sa kanilang harapan, pasasabugin nila. Kung sino man mga eroplanong dadaan sa kanilang harapan, kahit sino man, pasasabugin nila. Tapos, di ba? Ito Singaporean government nag-alok ng tulong na ilipad pauwi sa Pilipinas ang mga Pinoy. Kahit nga, ito, pakinggan nyo. Pakinggan ninyo. Nag-alok ng tulong ang Singaporean government para ilipad pauwi sa Pilipinas sa mga Pilipinong nasa Middle East na gustong mag-repatriate. Ayon sa ambassador ng Singapore sa Pilipinas na si Constance C., magpapadala ng military aircraft ng Singapore sa Middle East para sa repatriation ng mga Singaporean at iba pang Southeast Asian nationals. Ngayong linggo, i-deploy ang military aircraft ng Singapore papuntang Jeddah, Saudi Arabia. Ipinaalam na sa Department of Foreign Affairs ang alok ng Singaporean government. Wala pang pahayag ang TFA. Di ba? Kapuso, Kasi mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang Prime Minister po ng Singapore is best friend ni PBBM. So kung sino man ang mga sasabay na mga Pilipino, kasi kukunin din po ng Singapore National ang kanilang mga kalahi doon sa Saudi. Ang problema ngayon mga kababayan, kahit magpadala ka doon ng 100 eroplano, kung ang bawat dumadaan, 'di ba? May mga Pinoy crew din daw sa oil cargo ship, 'di ba? Paano doon kung ang bawat dumadaan nga ay pinapasabog, wala talagang saysay. Kaya alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang isang solusyon para matigil ang gera, durugin ang Iran. Ang problema lang kasi mga kababayan, nakakaawa naman po na ang mga sibilyan sa Iran, yung mga nakatira po doon na mga tao din po sila, kapag pinasabog ang buong Iran, mamamatay po sila. Ngayon mga kababayan, ano nga ba ang dapat gawin dyan? Kasi ang Iran hindi po sila magpapatalo. Talagang gumaganti sila. Kasi mga kababayan, ang totoo po kasi dyan, yung Iran, kung naalala ninyo, yung ilalim ng kalupaan nila ay puro po military base.
high-tech po sila. Kahit pasabugin nyo yung ilalim, yung ibabaw ng Iran, yung ibabaw ng kalupaan, hindi po basta-bastang mapasabog yung kailaliman nila kasi meron silang mga bunker, meron silang mga tunnel. So kung naalala ninyo, naglabas nga ng video ang supreme leader ng Iran nung nakaraang taon, kung nakita ninyo, napakarami nilang missile, napakarami nilang mga kagamitang pangdigma nasa ilalim ng lupa. Kaya sa totoong akala ninyo na pulbo na ang Iran, maubos sila, hindi po. Maubos man ang gusali nila, pero yung kanilang mga pangdigmang armas ay meron pa sa ilalim. Marami po, mga kababayan. 'Di ba? Hindi po sa solusyon diyan ang pasabugin, pulbuhin ang Iran para matigil ang gera, hindi po 'yun solusyon. Kaya nga pumupunta, mga kababayan, pumupunta si PBBM sa UN para magsalita na dapat itigil na ang gulo. Kasi Pilipinas lang po ang bukod tanging nagsalita niyan, walang ibang bansa. Kaya ipakita ko sa inyo, mga kababayan, kung gaano ka-powerful ang Iran. Ito Iran. Military base. Underground. Tignan ninyo mga kababayan, kung gaano kalakas ang Iran. Military base underground ng Iran. Ito po ito, underground, military. Fatah 1 is ready. Ayan, ganyan po sila katalino. Countdown initiated. T-minus 10 minutes and 0 seconds. Ganyan sila ka-high-tech. Hindi sila mauubusan. Bago sila maglabas ng mga missile, nasa ilalim ng lupa galing. May mga underground sila. Ito, mga kababayan, paano maubos yan? Underground secret base ng Iran. Mauubos ba yan? Napakadami niya, nasa ilalim ng lupa. Tignan nyo kung ilang missile yan. Kung araw-araw silang gumagawa. Kahit pa bombahin nyo ng bombahin yan, hindi tatablan yan. Diba? Kahit 1,000 palipad nila niyan, hindi sila titigil hanggat hindi mapulbo ang kalaban. Napakadami yan, Diba? Iranian drones versus America missile. Ayan pa, underground, Iran. Pinakita na nila sa Insider News yan Kung ang North Korea at China may paparid-parid, ang Iran nasa ilalim ng lupa. May mga bunker sila. 100 feet from lupa to underground. Kaya kahit bombahin yan, hindi yan sasabog. Kasi mga kababayan, alam kasi nila, mga kababayan, ang tawag dito, ang missile, lalong-lalo na kapag tawag dito, nuclear, pag bumagsak yan mula sa langit, 60 feet ang lalim ng bagsak ng bomba na yan. Kaya ang ginawa ng taga-Iran, nilaliman pa nila ang underground na hindi abutin ng nuclear bomb. So, ang akala siguro ng mga Amerikano, porkit ganyan ang Iran, parang mahirap tignan, ang akala nila ay ganun-ganun na lang. Hindi po. Kasi mas more on kasi ang Iran nag-focus sa sandatahang pangdigma. Hindi kasi sila nag-focus sa kanilang nayon na palaguin, payamanin. اینجا تو را می‌برد به سال‌های دور به گذشته‌هایی که سایه جنگ Kung naalala ninyo, mga kababayan, katulad sa Oman, alam nyo ba yung Oman, bakit halos walang masyadong mga skyscrapers, walang mga matataas na building, yung Oman? Kaya walang mga matataas na building yan para
In case na girahin sila, bumbahin sila, walang damage. Walang mga mauubos na pera na pinapatayo nila kasi doon sila nag-focus sa mga missile, sa mga sandatahang pangdigma. Ilalim ng Oman, maraming underground yan. At saka hindi po sila nahihirapan kahit hindi man sila maglagay dyan ng turismo, hindi sila maglagay dyan ng pasyalan para kumita ang kanilang bansa. Kumikita po sila sa pamamagitan ng langis. Yung langis mula sa Iran, bilyon po ang kinikita ng government nila. So yung kinikita nilang langis, pinambili nila ng armas. Yun ang katotohanan, mga kababayan. May nagtanong, isang DDS, paano ko nalaman yan? Galing po kay Sara Duterte po. Si Sara Duterte nagkwento sa akin yan. Tawag dito, tinuruan ako ni Sara paano ako mag-research. Kasi magaling nga si Sara, maging presidente yan eh. Kasi mga kababayan, hindi po naghirap ang Iran. Kahit makita nyo po, bakit walang masyadong turista sa Iran? Di ba, sa ating bansa, kumikita tayo sa pamamagitan ng tourist, sa mga mineralis, at saka sa mga produkto. Ang Iran kasi, number one na pinagkakitaan nila ay langis, which is katulad sa Brunei. Katulad sa Brunei, napakaliit lang ng bansa ang Brunei. Bakit sobrang yaman? Kasi meron silang mineralis na tinatawag na langis. So yung langis sa buong mundo kinakailangan 'yan, no? Kaya nga yung iba nag-iimbento na ng solar, windmill, at electric na. Kasi hindi habang buhay nandiyan ang langis, mauubos din, So sa sobrang yaman ng Iran, hindi nila alam saan nagamitin yung pera, pinambiri na nila. Ginagawa nila mga sandata pangdigma, kasi meron silang pinagkukuhaan. Ganon po 'yun, mga kababayan. May sources sila eh. Diba? Sa Pilipinas, anong sources natin maliban sa black sand mining na minimina ng mga Chinese? Maliban sa mga gintong nakukuha pero ang nagmamay-ari mga foreigner. Diba? Ganun po yun, mga kababayan. So yun lang po, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Kaya wag po kayo maniwala sa mga DDS nagpadala daw si Basti ng eroplano sa UEA para sunduin ang mga Pilipino. Utot, maniwala kay Basti, yung baha nga hindi marisolba, yung eroplano pa. Diba? 8 years yan, nakipaglaban sa Iraq. Actually, sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga mauubusan ng missile yan. Marami sila. Kasi yung kinikita nilang pera mula sa langis na produkto ng kanilang bansa, ay binili nila para paghanda niyan. Kasi mga kababayan, dito sa atin, ang labanan dito sa atin, labanan ng politiko. Sa Arab country, ang labanan sa kanila, pagandahan ng armas. Dito sa Pilipinas, hindi tayo. Naglalaban tayo dito sa politiko eh. Sa ibang bansa, pagandahan ng lugar, pagandahan ng armas. Dito, wala. Puro tanga lang. So alam nyo na, mga kababayan. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mayaman tayo sa Marites di ba? Ultimo nga mga Marines, naging Marites na eh. Sabi nga ni NBI Director, hindi sila mga Marines mga Marintes. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Kay Ma'am Chaicher, si Risa Force, sila po sa inyo dyan. At sa hindi ko na po kayo maisa-isa, maraming salamat po. Alam niyo sa totoo lang, kung meron lang bibili ng mga Pilipinong bobo, yayaman ang Pilipinas. Kung meron lang mga Pilipino na mabenta tas bobo, mga DDS, kung pwede lang ibenta yung mga hayop na yan, yayaman tayo. Bakit? Isang DDS 1 billion ang halaga, ibenta natin. Kasi may mga bansa kasi sa ibang bansa na may mga taga-ibang bansa na naghanap ng bobo Yung iba nga naghahanap ng unggoy tinuturuan mag-drive ng spaceship bakit kailangan mo pa maghanap ng unggoy meron namang DDS na Pilipino. Kita nyo yung Planet of the Apes yung mga unggoy tinitrain nila paano mag-drive ng spaceship. Bakit hindi na lang kayo bumili ng Pilipinong DDS sa Pilipinas? At least yung tao, hindi unggoy.
Diyos ko, alam nyo, pagka DDS, mahilig sa invention yan, no? Biruin mo, tingnan mo, may eroplano na palipad sa oras ng gera, nakapagpalipad ng eroplano. Putang yan. Kadalasan pa naman sa mga DDS, kawatan, mga sinungaling, mga budol, scammer, yan yung mga DDS. Diyos ko. Ako po yung nanawagan sa mga nanonood sa akin, baka po may mga bibili po ng bobo dyan, tapos i-train niyo, paliparin niyo sa Mars. Para mabawasan yung ating populasyon. Diyos ko, 120 million tayo, tapos kalahati dun mga bobo, Oo, Diyos ko, para mabawas-bawasan naman. Ay, naku. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.